Kakapasok lang, hala Diyos ko po, bumuelta na VP Sara just in. Sa wakas, bumaliktad na Hontiveros. Aba, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga video na kanyang inilalabas sa mga balita. So syempre ito din ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! BP Sara, kapapasok pa lang po. Minuto pa lang po. Aba. Ang nakakalipas. Ano yun? Kakikita ko lang po nito. Dapat mag-start na ako. Binago ko po yung title dahil importante to. May bagong syokran na naman. Tungkol po sa librong Kaibigan. Yan. Kasi inaakusahan po siya na plagiarism daw, no? Kinuha lang daw ni BP Sara yung libro niya. No, ginaya lang daw. Hindi po umubra yung 10 million. Pinagmukantangan niya si Risa Hontiveros eh. 10 million, pinoproblema nyo. Budget yan, 1 taon. Yung 1 oras na paglamon na 20 million, hindi mo pinoblema. Yun nga yung sinasabi ko eh. Malaki yung paglamon yun. Binuklat niya talaga yung libro, no? Nakita mo naman, Ibon, tapos Quago. Halatang pambata talaga, di ba? Curious si Honti. Binuksan niya basa siya. Ng 1 oras, kasama ka pa sa... Nakakayaman sabihin kasi, kasama ka sa lumamon. Masisiba kasi kayo 20 million, hindi ka na problema ng paglamon mo, Risa Hontiveros. Tama yun. Bakit po problemahin yun? Kasama din naman ako sa kumain doon. Sir Badong, wag natin siyempre, tiyanin yun. Yung sa libro, baka sabi, hindi naman ako mahilig sa libro, kaya babatikusin ko yan. Hindi ako mahilig magbasa niyan. Ibon, tsaka Quago. Pero dun sa may steak, gusto ko yun. Hindi ko batikusin yun. Steak Steak ba? Wag po yung iba. Baka sumabat naman kayo. Si Risa Hontiveros lang po kasi pinoproblema yung 10 million Pero never pinoproblema yung nilamon. Yung nilamon nilang 20 million na 1 oras lang. Di ba? Never niyang problema yun. Pero nakita mo naman, halatang may aral kang mapupulot dyan, libro para sa mga bata. Di ba? Pag sa mga bata ang usapan, hindi ka na dapat kumokontra. Hindi na dapat dinadaan yan sa mahaba pang buyangyangan ng usapan. Di ba? Diyan mo ipakita na meron kang amor sa mga kabataan, sa mga estudyante, o sa taong bayan, sa lahat. Diyan nyo pinapakita kasi ng na parang wala kayong kaamor-amor. Pagkatapos nyo akong iboto, hindi na tayo magkakakilala. Ganun yung nangyayari. Parang yung nangyari nga na, pagkatapos mong manalo, humingi ka sa amin ng tulong. Tinira mo na kami. Parang ganun. Di ba? Parang pagkatapos nyo ako iboto, hindi ko na rin kayo kilala. Di ba? Para sa mga bata, may malalaman yan. Isinusulong yan ni VP Sara. Ipamumudmud sa mga kabataan yan. Libro isang babasahin. Di ba? Kaibigan. Di ba? Kasi kaibigan, tungkol sa kaibigan. Di ba? Yung magagastos dyan, masyado kayong apektado. Pero alam nyo naman kung kanino mapupunta yan sa mga kabataan doon ipamumudmud. Lagi kayong apektado sa magandang adhikain na gustong gawin ni Sara Duterte. Lagi kayong naaapektuhan. Dahil ba, nakakadagdag yan ng puntos. Di ba? Aminin na natin, nakakadagdag kasi yan ng puntos sa kanya. Lalo sa kanyang napapalapit yung mga tao. Lalong nakikita ng mga tao na, si Sara Duterte, may amor sa ating lahat. Si Sara Duterte, inuuna tayo. Ayaw niyong nakikita sa kanya ng ganun. Ayaw niyo siyang nakikita ng ganun. O ayaw niyong nakikita sa mga tao yung ganun. Kaya pilit niyong pinipigilan. Paulit-ulit kong sinasabi, bakit hindi niyo tapatan kung ano yung ginagawa niya? Tumulong din kayo.
Tumutulong siya, tumulong kayo, kumilos kayo. Kaysa sa ganyan. Lumalabas kasi kayong kontrabida sa ginagawa niya. Lumalabas kayong kontra. Siyempre, ito bakit kailangan bigyan ng 10 million o gastusan yan? Yang proyekto ni BP Sarang yan, yang gustong ilabas niyang ganyan. 'Di ba? Ang inuupakan mo yung ganyan ipamimigay o babasahin para sa mga bata. 'Di ba? Pinipigilan mo ngayon. So sino ang lumalabas na masama ngayon? Ang masama doon kung porn yung ilalabas niya. 'Di ba? Kung porno 'yan, hindi naman. May matututunan diyan. Bakit ayaw niyong ilabas? 'Di ba? Kaya nabubutasan kayo ng mga tao. Bakit niyo pinipigilan yung mga ganyang bagay? Yung pagkakagastusan na yan, meron namang magandang papupuntahan yan. May magandang kahihinatnan. So sa kakapigil nyo, lumalabas kayong kontrabida ngayon. Lumalabas kayo ngayon na pumapapil. Diba? Pinipigilan nyo yung adhikain niya. Hindi gumaganda ngayon yung tingin sa inyo. Kaya nga kailangan nyo ng atensyon ng mga tao. Dahil yung pwesto nyo, hindi pang habang buhay yan. 'Di ba? Ilang taon lang yan kayong mauupo, tapos mapapalitan na naman kayo. Depende na lang kung gusto pa kayo ng mga tao iluklok diyan. Dapat ipinapakita nyo rin kung ano yung pinapakita ni VP Sara. 'Di ba dapat maging inspirasyon niyo siya sa ginagawa nyo? Na, kami gagawa din kami ng ganito. Tutulong din kami. Gagawa din kami ng ganyan para makatulong sa taong bayan, maisip ng taong bayan na kami din. Hindi lang si Sara Duterte ang tumutulong, kundi kami rin. Di ba mas maganda yon? Mas magiging maunlad yung bansa natin kung ganun. Magiging maayos ang takbo. Kaso hindi. Kung may gagawa ng mabuti, kinokontra kasi nga babango yung pangalan niyan. Lalong lalakas yan. Kapag tumakbong presidente, lalakas yan. Ganun ang nasa isip 'Di ba? Kailangan masira ang pangalan yan. Kailangan hindi makaano yan. Kung ano yung mabuting gagawin yan, kailangan hadlang. Ganun yung naiisip. Hindi lang ako nakakapag-isip, kundi yung mga karamihan. 'Di ba? Kasi ganun yung lumalabas na Ano ba iisipin namin? Na pag-aaksaya ng pera yan? Sabihin nyo, nag-aaksaya lang kayo ng pera dyan sa librong yan. Binabalik nga nila yung sinasabi nyong ganun Bakit yung mga nakakaraang ginagastos hindi nyo tinitignan na wala namang kakwenta-kwenta? Pag-aaksaya din yun, di ba? Di ba? Binabalik lang sa inyo yun 10 million na ipamimigay sa maraming bata pero problemado siya. Baka ma-develop yung kaibigan kasi mga traidor kami. Kasi kami yung mga walang utang na loob. Yun ang problema ni Raysa Ontiveros. No? Ayaw nila ng yung palaganap yung value ng pakikipagkaibigan. Ito po ang pahayag. Office of the Vice President, pahayag. Ito po yung context niya naglabasan po ngayon yung sinasabi na plagiarize. Ang ibig sabihin po ng plagiarize, kinopya lang ni BP Sara yung kwento niya na sinulat niya, kinopya niya lang sa ibang author. Yan po ang lumalabas ngayon sa social media. No? Okay. Hindi talaga nawawala ng isisilip na butas sa kanya, no? Bawat gawin niya, may butas. Di ba? Kaya nga yung confidential funds sa COA kahit sabihin ng COA na paulit-ulit na wala naman siyang ginastos na hindi maganda o wala naman siyang sinubi. Di ba? Ayos naman lahat. Oras na ilabas ng COA, ito yung resulta ng niya. Merong isa, dalawa doon, nalalagyan talaga ng butas. Tanggap na rin natin yan. Hindi matatapos sa kanya yan kay BP Sara. Lahat ng gagawin niya, sigurado may butas dyan. Tapos, ito po, ang sinasabi po ni Sara Duterte, ang ating pong Vice President. Republic of the Philippines, Office of the Vice President, pahayag ukol sa paninirang puri gamit ang aligasyong plagiarism. Yan. Mga kababayan, napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hindi na kailangang mangopya pa. Ang proyekto ay para makahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sarili nilang kwento. Di ba? Ang ganda po kasi yan yung problema natin ngayon Alright. Hindi na po nagbabasa yung mga bata.
Yung pala yung purpose ng Puro kaibigan cellphone na books, lang. no, na ginawa ni BP Sara, na mahikayat yung mga kabataan na magsulat tungkol sa kanilang kaibigan o kung ano pa man, at mahikayat silang magbasa. Yan ang kulang natin eh. O, di ba? May magandang adhikain yung libro na yan na gusto niyang isulong. Di ba? Makakatulong sa mga kabataan niyang pagbabasa na yan. Di ba? Tapos binabatikos niyo lang ng ganyan. Grabe. Lahat kasi napupunta, 1.4 billion a day, napupunta po sa mga flood control program na napakadaling mahuli. Hindi libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating kabataan. Yan. Diba? Ito malupit sa lahat. Abangan ninyo ang susunod kong isusulat na libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Grabe. Grabe, no? BP Sara, parang may napapansin ako dyan, ha? Pagkakaibigan. Sino? Kaya mga katunay, ha? Parang merong hugot. Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines, August 21, 2024. Antindi, no? Ang hirap huminga. No? Yun na nag-aakusa na plagiarize. Ito pala ay batay sa totoong kwento ni Sara Duterte sa kanyang mga naging kaibigan. Sa susunod po, hindi po biro to yan, no? Abangan ninyo ang susunod kong isusulat na libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Sana magkaroon ako ng libro na yan, ha? Ano kaya yung mga kaibigan na nagtaksil? Gusto po nilang ipakita na naman sa tao. Kaso, na si BP Sara, mahina talaga ang pag-intindi. Simpleng tanong, maligoy daw ang sagot. Actually, tumbok na tumbok, no? Tinumbok po ni BP Sara yung mga katanungan. Ang peke po, yung nagtatanong. Hindi naman totoo na yung tanong niya yun eh, no? In-expose lang po ni BP Sara na kaya mo tinatanong yan, kaya mo ko gustong tanggalan ng pondo. Ang purpose ni Risa Ontiveros, gamitin niya yung Senado para matanggalan ng pondo to si ano. Feeling niya kasi, kontrolado niya yung Senado eh. Nakita mo naman kung paano in her face, kung paano yung mga senador nagsipsip kay Sara Duterte. Oo, kita naman natin. Lahat ng mga katanungan talaga kay VP Sara, sinagot niya ng maayos, ng tama. Pwera na lang talaga kung meron silang tinatanong kay VP Sara na may pagka-sarcastic ng konti na hindi maganda, na parang sa pandinig niya. Di ba may mga tanong na ganon na nangyari at sinagot niya rin naman. Kaya nga sinasabi ng iba, bakit siya Hindi siya nanunumbat. Hindi siya nanunumbat. Ang tagal nang ginagawa sa kanila yan. Kila Sara Duterte, sa mga ang tagal nang ginagawa sa kanila, hindi sila nagsasalita. Hindi sila pumapalag dyan. Ngayon, pagpalagay natin, sinimantala na ni VP Sara ang pagkakataon para makapagsalita siya. Binoise out niya rin, nilabas niya rin kung ano yung nararamdaman niya, yung kinikim-kim niya, di ba? Nilabas na rin niya yun. Karapatan niya yun. Dakdak sila ng dakdak kay VP Sara eh. Di ba? Minsan nga, wala na sa usapan eh. Kahit minsan nga, hindi totoo, dinadakdakan nila si VP Sara na hindi maganda. Ngayon naman sinasabi, hindi naman ganun yung tinatanong kay VP Sara, ganito, bakit ganun yung sinagot? Di ba? Nahalo na kasi doon syempre yung yung emosyon. Parang nainis na rin siya eh. Parang nandoon na. Inis na kaya niya pa rin dalin. 'Di ba? Kasi hindi na maganda tong tinatanong sa akin. Parang sinasabi nga na si Badong, parang gustong-gusto kong tanggalan ng pondo talaga. Parang wala akong karapatang magkaroon ng pondo. Vice President yan. May sinusulong siyang mga proyekto para sa mga tao. Hindi naman para sa sarili niya eh. 'Di ba? Para sa taong bayan yun. Para sa mga kabataan, para matutong magbasa. Ang ganda ng layunin na yun. Tapos pinipigilan at kung ano-ano yung pinagsasasabi sa kanya. 'Di ba? Bakit nga po pala magsisipsip yung mga senador? Kinakailangan nila si Sara Duterte. Yung nanay, kinakailangan, di ba? Hindi pwedeng awayin ng nanay na senador. Kasi tumatakbo yung anak eh. Huwag na natin pangalanan si Cynthia at si Camille. Yung kapatid din, hindi rin pwedeng awayin. Kasi tumatakbo yung kapatid. Huwag na natin pangalanan din yung kapatid. Si Risa Ontiveros, wala eh. Na-expose ka. No? Yung ginagawa mo,
Yan yung magiging dilema ng House of Representatives pag dyan na sinalang. Tsaka neto, Kongreso tsaka Senado, sa isang banda, gustong-gusto nyo tanggalan si VP Sara ng budget. Di ba? Yan yung dilema nyo eh. Yan yung problema talaga ninyo. Kasi pag may budget si VP Sara, biruin nyo, gaganda ng proyekto ni VP Sara. Yun eh. Yun. Natumbok mo, Sir Badong. Kapag nagkaroon ng budget si VP Sara, alam na nila kung saan dadalhin ni VP Sara yun. Sa mga magagandang proyekto. Yun yung inaawat nila doon. 'Di ba? Number 1 ka na nga sa survey, bubulusok ka pa. 'Di ba? Yun yung hinahadlangan doon eh. Hindi dahil sa gusto siyang pigilan ng dahil sa mga ganyan-ganyan. Hindi. Natatakot kami na yung simpatsya ng taong bayan talagang maging solid 100% sa'yo. Na ipakita mo talaga sa taong bayan na mahalaga sila sa iyo. Yung yakapin ka nila lahat. Doon sila natatakot. Paano yung mga pangarap namin? Someday. Diba? Pag ikaw ang nanalo, naku, wala na. Parang gumuho na. Diba? Kasi yun yung sinasabi na, yun ang sakim talaga. Hindi sila. Siya nga, ayaw niya. Diba? Kung maganda nga yung nagiging pakikitungo nila sa mga Duterte kay Sara Duterte, kung maganda yung pakikitungo nila, pakiramdam ko dyan, hindi tatakbong presidente yan. Mga katunay, ako ramdam ko yun. Kung naging maganda yung pakikitungo sa kanya. Lahat ng mga nangangarap na yun, na bumabati ko sa kanya kung maayos lang. Diba? Malamang ko, bigyan kayo ng daan yan. Pararaanin kayo niyan. Bibigyan kayo niyan. Kaso hindi eh. Tinutulak nyo pa siya para lumaban sa inyo. Kayo yung nagtitrigger sa kanya eh. Ang tao naman kasi hindi magtitrigger magalit yan o magsalita ng hindi maganda kung walang nagtitrigger sa kanya na magsalita siya ng ganun. Sa Senado nga, di ba, maayos naman ang katanungan ng lahat doon, ng iba doon. Maayos naman ang sagot niya. Kaso nga lang, kapag ang tanong mo ay yung nagpapatrigger sa kanya para magsalita siya ng hindi maganda sa'yo, doon siya nagsasalita. 'Di ba? Kasi kung talagang sarcastic sumagot si VP Sara, talagang siya magsalita, lahat ng nagtatanong sa kanya, gaganunin niya yan. 'Di ba? Kaso hindi eh. Hindi na sa amin iba yung gagawin niyang sagot kay Honti noong panahon na yun. Hindi na iba yun. Dahil alam naman natin si Honti kung bumanat sa kanya at sa kanila, sa pamilya niya. 'Di ba? Kaya hahanapan mo pa ba si VP Sara ng magandang sagot doon? Kung expected na natin na ganun ang magiging tanong din kay VP Sara. 'Di ba? 'Di ba? Yung burial and medical, maraming matutulungan eh. Maraming matutulungan si VP Sara diyan sa burial and medical. Ang dami pang iba, yung business kaday, yan? Trabaho kaday. Di ba? Makakatulong talaga. At pag nakatulong, thank you very much kay Adam Sam na nagbigay sa atin ng, ano ba itong apelido ni Sam? 10 AED. Maraming salamat sa pakape. Okay. Pag binigyan nila ng negosyo kaday. Pag binigyan nila ng pondo si VP Sara, maraming matutulungan. Yung mga natulungan na yun, may pagmamalaki ni VP Sara na napakaganda ng patakbo niya sa OVP. Kasi buong Pilipinas yan eh. Okay. Pagka naman pinigilan nila si VP Sara, tawa daw ako ng tawa yung mga bayram vlogger hindi naghapunan sa takot. Bakit? Nori Innocentes, 119 euro. Thank you very much kay Nori Innocentes. Wow. Yan. Ulitin natin ha. Pag yung binigyan nila ng pondo, umayon sila sa pagpopondo kay VP Sara, makakatulong to lalo sa popularidad ni VP Sara. Yes. Di ba? Oh. Tuloy-tuloy yung popularity ni VP Sara. Talagang, yun yung gusto nilang maputol ngayon. Kasi yan lang wala po si Lenny yan. Hindi po kayang maisip ni Lenny yung mga kakayahan ni VP Sara eh. Kaya sa kanya hanggang tokis lang, may pinatayo lang ng isa, panahingi lang ng donasyon si Lenny nung siya ay Vice President. Panay panawagan ng
Di ba walang ano yun? Walang kahihiyan si Lenny. Hindi ko sinasabing walang hiyan, no? Siya yung nangunguna sa hashtag Duterte, ano yung ano nila kay Duterte? Hindi Duterte resign eh. Ano yung ano nila kay Duterte? Ano yung sinasabi nila kay Duterte? Nakalimutan ko na yung termino eh. Di ba may hashtag? Tapos siya ang vice president. Di ba? Wala akong kausap. Pero noong mga panahon na yun, hindi ginaganyan ni FPRRD si Lenlen. 'Di ba? Hindi niya pinepuwersa. Malayang nakakapag-vice president si Lenny noong mga panahon na yun. 'Di ba? Hindi ganyan na katulad ng inaabot ni VP Sara ngayon. Na parang kala mo talaga isa siyang matinding kaaway talaga. O sa bagay, matinding kaaway talaga, matinding tinik talaga sa lalamunan. 'Di ba? Kasi alam naman nila si Lenny, kayang-kaya nilang sabayan sa eleksyon 'yun eh. 'Di ba? Kayang-kaya nilang manalo doon kung tutuusin. Pero si VP Sara talaga, yan ang puputol sa mga pangarap nila kapag yan tumakbo. Sigurado yan. Kaya takot na takot sila diyan. House Duterte, di ba? House Duterte kagad eh. Let Lenny lead. Siya nangunguna, let Lenny lead. walang kahihiyan na siya na mismo nag-i-endorse sa sarili niya eh, no? House Duterte. Tapos let Lenny lead. Siya yung nananawagan, let Lenny lead. Siya si Lenny. Mahina talaga kukote. Nananawagan ng let Lenny lead. Okay lang sana kung yung mga taong bayan yung nagtutulak sa'yo eh. Let Lenny lead. Hindi na ikaw yung nag-aano sa sarili mo, nag-i-endorse sa sarili mo. Parang meron kang brand tapos kino-commercial mo pa, ikaw pa yung model. Siya si Lenny. Hindi po ganun si BP Sara eh, di ba? Kaya hindi niya pinapanawagan na Marcos resign. Dapat iba yung manawagan. O may mga nananawagan nga po. Thank you very much muna kay Gigi na $199 dollars na pangkape. Yan. Okay. Ngayon, kung binigyan nila, magiging popular si BP Sara dahil kitang-kita ng mga tao na yung proyekto nariyan, no, na ilalatag, nakakatulong talaga sa mamamayan. Pati nga yung libro na maayos, ang kaibigan. Kita mo naman, nasa presscon mo pa. No? May presscon siya kanina. Kasi yung pamagat ang kaibigan. BP Sara, parang may hugot yan ha. Binigyan siya ng libro, hindi naman marunong magbasa kasi. Dinala na, tinignan lang. Maganda illustration. Tama yan, para sa'yo yan eh. Hindi ka kasi nakakapagbasa pagka walang mga picture. Okay, ang point lang, sa isang banda naman, pag pinigilan naman nila, magmumukha silang Ray Ontiveros. Nakita na nila eh. Magmumukha din sila kontrabida. Yung itsura, nung nakaraan taon, tinanggalan nila ng confidential fund si BP Sara. Hindi nakapalag, walang sinabi si BP Sara. Wala. 'Di ba? Walang akala niya ganyan pa rin ngayon. Hindi po. Hindi na parte si BP Sara ng administrasyon. Kaya wala na po siyang buti nga hindi mo tinanong yung West Philippine Sea. Mukhang handa si BP Sara. Oo, gusto niya nga pag-usapan yun eh, no? Sinasabi na banggit niya yun eh. Kung pag-uusapan niya West Philippine Sea, sasagot talaga siya doon. Handa siya. Ka nagtanong, nasupalpal ka sana. Di ba? Nagpahiwatig na nga si BP Sara. Pag-usapan natin yung West Philippine Sea. Oh. Kaso pinipilit nila eh. This is all about budget. Ganto, ganyan. Hindi niya tinanong yun. Kasi nga, butatana naman siya ron eh. Yung etong pagbibigay ng budget, mahirap rin nilang i-hold. Kasi nga, mapapahiya sila katulad ni dapat meron silang yung ganyang katwiran ni Hontiveros. Nakakahiya pong katwiran yan. Sasabihin mo, dapat wala ka ng budget kasi yung DSWD, trabaho na yan eh. Ng DSWD. O di butata siya, sa amin ang hingi eh. Pag ni-repair naman namin, tinatanggihan. Oh. Dahil kalaban kami. Pero hindi lumalapit doon, no? Kay BP Sara. Bakit wala may sagot doon si Hontiveros? Wala sa script eh. Nakita nyo nagbabasa?
Wala sa script yun. Ayon, natatay natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.